Excuse me! Eto na! Eto na! Eto na! Eto na nga, nagbabalik. Naghiwa-hiwalay tayo kahapon. Eto na naman ako ngayon. Sama-sama. Kahit medyo namamaos na tayo. Ay naku, nakikiramay po kami sa mga ikangay na perwisyo ng bagyo. Lalo na doon sa mga may kaanak na nasawi sa bagyong Silando. Sa pinakahuling tala, Tolits, 28 na yung patay, ano? 28 yung patay. Ang mga nasawi po, nasawi. Dulot ng bagyong Silando at 18 ang sugatan na injured. At sinasabing doon lang sa Cordillera, doon ang pinakamarami pong nasawi. 19 nakatao ang nasawi nang rumagasa sa kanila ang bagyong Silando. At sang-ayon pa ay sa listahan po ng mga na-recover kahapon na bangkay ng magkakamag-anak sa Silan, La Trinidad, Benguet, at ang 2 bangkay na na-recover sa Sison, Pangasinan, na mula sa Tuba, Benguet. So sa Cordillera po, ang pinakamaraming namatay, umabot po sa 19. At yung ilan ay natihati sa iba't ibang bahagi ng mga probinsyang dinaanan ng bagyong Silando. Kita nyo, itong Silando nung unang nabalita, ha? Halos ikang lagi na lamang sinasabi, mahina, mabagal, at hindi po nating akalain na ito ay hahantong o magiging isang malakas na bagyo na pipinsala sa napakaraming ari-arian at kikitil din naman ng marami-rami ring buhay, 28. Akala nga po natin hanggang 2 lang. Dahil yung unang ulat 2 lang yung namatay. At wala sa hinagap natin na ito ay madadagdagan pa. Pagkatapos naging 7, naging 9, hanggang sa umabot po ng 28. Kaya pagka may kanyang kalamidad, tulad ng lagi kong sinasabi, ingat-ingat po, ingat-ingat. At makikinig lagi sa mga abiso ng mga kinaukulan, sa mga babala, at sa mga dapat gawin na kapag may ganitong kalamidad, ay gawin yung mga itinuturo sa inyo kapag tayo ay nagkakaroon ng mga pagsasanay. Nagkakaroon tayo ng mga practice, yung mga drill. Huwag po niyo kalimutan yung mga itinuturo dyan. Nasa ganun, kapag may ganitong kalamidad, maging ligtas tayo. Ocho Diretso. Eto pa po. Natatandaan ninyo yung naibalita kong isang bangka, motor bangka ang tumaob malapit sa Guimaras Island, dyan sa may Iloilo. Dati ang nakalista lamang ay 7 ang patay. Ngayon po nadagdagan pa ito. Naging 9 na po ang patay sa tumaob na motor bangka doon po sa baybayin ng Iloilo. At ang motor bangka po na yon ay MB Tawas. Noong linggo po ito tumaob sa baybayin ng Iloilo at Guimaras. Matapos na ito ay maglakas loob pa rin na pumalaot.
kahit po napakarami na ng nagbababala na huwag munang lalabas sa mga maliliit na bangka sapagkat mapanganib ang malalakas na alon sa karagatan. Meron na po tayong mga gale warning. Meron po tayong mga radyo at telebisyon na kinapapalooban ng mga babala na nanggagaling sa mga kinauukulan. Pero sumigi pa rin etong MB Tawas. At ayun, tumaob po noong linggo at umabot na po hanggang ngayon ang mga nasawi sa 9 na bilang. Yung pinakahuling bangkay yung nawawala. Nakita na si Shane Mata. Ito po nakita sa Sitio Boroboro, Dagsaan, Buena Vista, Guimaras, malapit po sa area kung saan tumaob yung bangka. Kaya po, pagka ganong may mga babala na, ika nga makikinig huwag matigas ang ulo. Doon din po nakita yung bangkay ng isang 3 taong gulang na bata. At positibo po itong kinilala ng pamilya. Ngayon po, inaayos na lang ang lamay ng mga nasawi. At inihanda na rin sa ngayon ang tulong na ipaabot sa pamilya ng mga namatay at mga nasugatan. Ayon po doon sa Jordan Motor Banca Cooperative, ay isinasailalim na po nila sa proseso yung insurance claim para sa pamilya ng mga namatay at mga sugatan. Aabot daw po sa 200,000 piso ang insurance claim sa pamilya ng mga namatay habang may tulong pa rin sa mga nasa ospital. Anin mo yung 200,000 piso. Yan sandali lang gastusin, sandali lang maupos. Pero ika nga yung mga pangungulila mo doon sa kaanak mo na nasawi sa paglubog ng nasabing bangka ay hindi po matutumbasan ng salapi. So ingat-ingat tayo pagka may kalamidad, Huwag tigas ulo. Pag tigas ulo, palo sa puwet. Ocho Diretso. Kita mo nga naman. Ano nalasa na yung bagyong silando, may happy birthday pa. Happy birthday daw kay Larry Ceci. Eto magbe-birthday si Larry Ceci. Ano to, Ceci o sexy? Ceci talaga. Happy birthday kay Larry Ceci. Galing kay Chris Makalinaw. Larry Ceci, happy birthday to you. Buti na nakakanta na natin yung happy birthday to you. Wala na, yung nag-claim hindi na umubra. Dati nagki-claim po ng rights yung isang mama kasi ang gumawa ng happy birthday to you. Malaman-laman po yung paliki daw Pierong sa good morning to you. Good morning to you. Oras po natin, alas 4:45. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa Ocho Diretso. yung pong voters registration extend sa mga naapektuhan ng bagyo. Yung mga hindi pa nakapagpaparehistro, alalahanin nyo hanggang Oktubre 31 na po lamang. Baka kayo kakaangkaang pa. Baka pagdating ng 31, saka kayo magkukumahog. Mahirapan na kayo.
Kaya ayon po sa Commission on Election o doon sa COMELEC, kanilang minumuni-muni, binubusisi at pinag-aaralan yung pagpapalawig ng voters registration sa mga lugar na nasalanta po o sinalanta ng bagyong Silando. Ayon po kay Commission on Election Chairman, si Andy Bautista, Andres Bautista. Kabilang po sa ikinukonsidera nila na magkaroon ng extended voters registration ay ang Region 1, 2 at ang Region 3. So tatlong region, Region 1, Region 2 at Region 3. Ipinaliwanag po ng opisyal ayon kay Bautista, maging ang mga tanggapan ng poll body sa naturang mga lugar ay naapektuhan din ng sama po ng panahon. Kaya hindi makapag-operate upang kumuha ng biometrics. Ang deadline po sana ng registration ay magtatapos sa Oktubre 31. Pero doon po naman sa mga lugar na hindi naman nasalanta at normal naman, hanggang Oktubre 31 lamang tayo. Huwag na kayong hihingi ng extension dahil wala na. Ang extension po ay doon lamang sa mga nasalanta ng bagyo. O gusto nyo magka-extension, papadaanan kayo ng bagyo, o di huwag na lang. Kaya baling walang extension, huwag lang sinalanta ng bagyo, okay? So sa Region 1, 2, and 3, ang pinaplano mo na magkaroon ng extension ang voters registration. Ocho Diretso. Oras po natin alas 4:48. Doon po sa mga gusto makilahok sa atin o magpadala ng kanilang mensahe at yung mga gusto nilang ireklamo o pansinin sa kanilang lugar, text lang po kayo sa 0977-342-1644. Ulit, 0977-342-1644. Ang ating pong hotline ay 412-0288. At kung gusto po naman ninyo kaming makita online, ay bumisita lamang kayo sa www.8trimedia.com. At makikita ninyo kung gaano kagandang lalaki si Tolits Loriano. Mapalagyan ko rin yung technical room ng camera para nakikita si Jim Mayores, si Roland Garabiles, si Romar Bacalso, at saka si Justin Gamboa. Pag may camera, kitang-kita na kayo dyan. Ito lang mga nakakalungkot, yun daw pong mga nasawi sa Bagyo Silando ay isinisi ng palasyo sa pagiging pasaway. Ibig sabihin, ayon po sa Malacanang daw mga pasaway kasi. Kaya po nagkaroon ng casualty at nagkaroon ng mga naging sugatan. Sabi nga po parang ipinapasan pa ng Malacanang sa mga residenteng matigas daw ang ulo at ayaw palikas. Kaya nabigo ang target na zero casualty sa pananalasa ng Bagyong Lando. Baka naman talagang hindi matigas ang ulo. Talaga lamang may mga pagkakataon na hindi may iwasan na talagang naroroon ang disgrasya. Tatalaan po kasi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o itong tinatawag nating NDRRMC ay umabot na nga po sa 28 ang nasawi sa kalamidad habang may ilang bayan pa ang hindi napapasok.
Kaya hindi mabilang o hindi masigurado kung sa mga lugar na yon ay meron ding mga nasawi. At sinabi po naman ni ito raw si Presidential Spokesman na si Edwin Lacerda ay nagsabi na hindi raw po nagkulang ang gobyerno sa pagbibigay babala at paalaala sa publiko lalo sa nung papadaan pa lamang ang bagyong Silando. O nga naman, nagkaroon po ng mga abiso, nagkaroon ng babala na Silando po ay tatahak sa ganitong lugar at posibleng tumama sa ganong araw sa ganong oras. Kaya pinag-iingat ang ating mga mamamayan. At ayon pa rin po sa spokesperson ng Malacanang, sana raw ay magsilbing leksyon sa lahat at iwasan na po yung pagiging pasaway. Dahil ang abiso ng gobyerno ay nanggagaling din po doon sa tumitingin kung saan talaga posibleng dumaan ang bagyo at para po naman makaiwas tayo habang wala pa ang nasabing disaster. Kung pinakinggan lamang natin yung mga balita na dito dadaan sa ganitong oras, lalapag sa lupa sa ganitong oras, sa ganitong hapon, sa ganitong umaga. Tapos pag sinabing likas na kayo ha. At magugunita pong ilang residente sa mga mapanganib na lugar ay tumangging palikas habang tinawanan pa raw ng iba ang mga sumusundong rescue team. Ay naman masama, ha? Masama naman yon. Yung tinatawanan mo pa yung mga sumusundo at nagsisikap na ikaw ay mailigtas. At marami na raw pong beses na nag-ebiso o nagbigay ng ebiso sa taong bayan, lalo na sa area na masasalanta. Minsan siguro hindi nila nakikita ang panganib, hindi nila pinakikinggan. Sana itong nangyari sa kanila ay naging isang halimbawa. At dapat daw pong ituring itong leksyon na sa ganon ay hindi na maulit kapag meron na naman disaster na dumating. Kung nanaisin daw lang natin na makinig sa mga babala ng ating mga ahensya, sabi pa ng Malacanang, posibleng magkaroon tayo ng tinatawag na zero casualty. Pero sa kasaysayan po ng Pilipinas, wala pang bagyo na walang nasawi. Lagi pong may nasasawi. Kaya dapat ito ang ating tuntunin. Ito ang sikapin natin na malaman kung saan nagmumula, kung sa mga taong bayan ba na hindi nakikinig o sa mga tauhan ng gobyerno na nagkukulang. Saan nga ba nang gagaling ang kadahilanan para magkaroon ng mga casualty kapag dumarating ang ganitong mga disaster? Alas 4:54. Patuloy po kayong nakikinig. Ocho Diretso. Ako'y napatuon ng atensyon dito sa isang balita. Oy, atensyon! Mga taga Philippine National Police at NAPOLCOM. Ito po yung nangyari sa Cagayan de Oro City, pero sagot po ito ng Philippine National Police natin dito sa headquarters. At kailangan ito po yung maimbestigahan kung bakit nangangawala ang mga armas. High-powered na mga armas daw po ang nawawala sa Cagayan de Oro City. Doon po sa armory nila. Nasa pagkakaalam ng mga otoridad na mga matataas sa kanila, ay nakaimbak doon yung mga armas na malalakas ang kalibre. Pero nangyari ng busisiin, wala na roon. At ayon pa sa balita, hindi pa man tuluyan na re-resolba ang pagkawala ng 115 mga high-powered firearms
sa Camp Alagar kung saan nakabase ang Regional Command ng PNP Region 10. Abay natuklasan naman na nawawalan din pala ng mga baril ang Cagayan de Oro City Police Office. Sa lungsod po naman ng Cagayan de Oro. O dun sa Camp Alagar, 150 nang nawawala. Pagkatapos dito sa Cagayan de Oro Police, ay may nawawala rin. At ito pang binunyag ng ilang personnel mula po sa National Police Commission o NAPOLCOM at yung pong Commission on Audit Commission on Audit o COA na nagsasagawa ng property inventory sa mga kagamitan ng Maharlika Headquarters kung saan po nakabase ang tanggapan ng Cagayan de Oro City Police. 6 sa kanilang M16 Armalite rifles ang nawawala po. At ang hirap ng matukoy kung saan o nasaan ang mga yun. Nagsasagawa na rin ng investigasyon upang alamin kung sino ang posibleng mga pulis na naatasan sa pagbabantay ng nasabing mga armas. Baka po ito'y nabenta na ipagkaloob na doon sa mga mababait ang kamay. Yung palang itinitira sa ating mga otoridad, baril pa rin na galing sa mga otoridad. Kaya kung minsan, di ba, nakikita natin sa mga balita na kapag may ilang mga rebelde na napatay at nakuha ang kanilang mga armas, may mga nakikitang tatak, nakaukit pa, "These firearms belongs to the Republic of the Philippines." So, ibig sabihin, mga armas ng mga otoridad, bakit naroon sa mga rebelde? So, yung mga nawawala, bira mo doon sa Camp Alagar, 115. Tapos dito sa Cagayan de Oro City Police, 6 na Armalite. Ano yun? Pinera? Wag naman sana. Hintayin natin ang kalalabasan ng investigasyon ng NAPOLCOM, yung pong National Police Commission. At ang investigasyong isinasagawa po ng COA, Commission on Audit, kung saan napupunta ang mga armas na to. Kung ito ba'y talagang nawala, kung nawala naman, ba't naman mawawala? Binabantayan nga eh. Nasa armory nga. May custodial personnel. May custodian. Ang armory nakalak. Pagkatapos parang himala. Bigla na lang nawala. O sasabihin naman ng mga walang himala. Ay, Nora Honor yan. So, busisiin pong mabuti. Nasaan ang mga armas na yan? Sino nagbebenta? Sino ang promotor? Alangang may magic yan sa Cagayan de Oro City. Diyan sa inyong armory. Alas 4:59 at 54 segundos. Aba, ako po'y magbabalik pagkalipas lamang nito. Ito ang DZRJ 810, 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. The United States and Russia Tuesday announced they agreed to a memorandum of understanding providing air safety guidance designed to avoid miscalculation while carrying out separate air operations over Syria.
But Pentagon spokesman Peter Cook insists it does not indicate any cooperation with Moscow's policy in Syria. The MOU does not establish zones of cooperation, intelligence sharing, or any sharing of target information in Syria. The discussions through which this MOU was developed do not constitute U.S. cooperation or support for Russia's policy or actions in Syria. In fact, far from it, we continue to believe that Russia's strategy in Syria is counterproductive, and their support for the Assad regime will only make Syria's civil war worse. The Syrian Observatory for Human Rights said Tuesday Russian airstrikes killed at least 45 people Monday in Latakia province. At least 4 people killed Tuesday in the capital Republic of Congo after security forces opened fire on protesters opposed to a bid by President Denis Sassou Nguesso to extend his rule. U.S. spokesman John Kirby condemned the latest violence. We strongly encourage opposing sides to come together in dialogue to diffuse the situation and to seek true consensus on a way to move forward without further bloodshed. As before, we believe peaceful, free, and transparent transfers of power, respecting existing term limits, are essential to democratic development and long-term stability. We call on President Sassou to postpone the referendum, to diffuse the current situation, and allow for dialogue and discussion. On Sunday, Congolese are to vote on proposed constitutional reforms to abolish a 2-term limit for presidents and an age limit of 70 for presidential candidates. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay niyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. 8 Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6
ng gabi. 8 Diretso dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid pinagsamang puwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa 8 Diretso. Okay, balik tayo. Ako pa rin po si Joey Falcon. Makakasama ninyo hanggang alas 6 ng gabi. At ang aking mga kasamang sina Percy Lapid at Jerry Yap. Abala-abala lamang po sa labas at may mga inaasikaso. Sa susunod, makakasama ninyo na sila. Po palang mga nawalang baril sa Cagayan de Oro City, 6 na Armalite at yung 115 baril na nawala naman sa Camp Alagar ay may tinuturo na raw pong suspect. At ito po ay CPO3 Cindy Daaka. Cindy Daaka. Ito raw po yung nag-AWOL. Umalis na lang ng walang paalam. At hanggang ngayon po ay hindi pa natatagpuan ng kanyang mga kasamahan. So kung sakali at makita itong si PO3 Cindy Daaka, ay kinakailangan magkaroon siya ng kaukulang kaparusahan kung sakasakali at siya nga ang naging dahilan ng pagkawala ng mga armas. Ay powered pa naman yan. Yan pong mga armas na yan ay hindi pag-aari ng Philippine National Police. Yan po ay pag-aari ng taong bayan. Dahil ang ibinili riyan ay kwarta ng bayan. At yan po ay iniaarmas ng taong bayan sa mga pulis upang kami maprotektahan pati na ang aming mga ari-arian. Kaya kung hindi ninyo pinag-iingatan ang mga gamit ng inyong tanggapan, hindi ninyo pinag-iingatan ang pera ng bayan na ibinibili ng mga iyan. Lima raw pong opisyal ng Technology and Resource Center ang sinibak. Matapos po ang mga ito ay mapatunayang sangkot sa pork barrel scam. 8 Diretso. Sangkot na naman sa pork barrel. Tatagal-tagal ng kaso hanggang ngayon. Wala pa talagang nadidiin. At 5 nga pong opisyal ang sinibak ng ombudsman. At ayon po kay Ombudsman Chief Conchita Carpio Morales, ay iniutos niya ang pagsibak sa mga ito dahil sa pagkakasangkot sa pork barrel. Mamaya po itutuloy natin yan. Narito muna ang ating kasamang si Manny Mendoza mula sa Pag-asa. Manny, magandang hapon sa iyo. Hello, magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat ng mga listeners ng DCRJ. Okay. Narito po ang lagay ng panahon. Yung pong low pressure area sa itaas po ng Pilipinas ay isa na pong low pressure area. Yung pong Bagyo Silando. Low pressure na lang. Opo, low pressure area na. At ito po ay nasa layo na 120 kilometros southeast of Basco, Batanes. Meron din po tayong tail end of a cold front affecting extreme northern Luzon. Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pulo-pulong, pakidlat, pagkulog ang mararanasan
sa mga riyo ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pakidlat pagkulog ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng bansa. At siyempre po, sa Kamaynilaan pa rin po ang araw ay lulubog mamaya alas 5:33 ng dapit hapon. Ito po yung muling sisikat bukas alas 5:48 ng umaga. Philippine Standard Time alas 5:10 minutos 59 segundos. Madaling salita, magkakaroon na po tayo ng gradual weather improvement sa Luzon kasama po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng bansa. Pero doon po sa extreme northern Luzon, tulad ng aking binanggit, maulap pa rin po yung papawirin doon with moderate rains and isolated thunderstorm. Manny, may tanong lang ako. Opo. Ano yung tail of cold front? Naroon po sa extreme northern Luzon po. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Tail of cold front. Tail end of a cold front, yun po ay pagsalubungan po ito ng dalawang ng masa ng hangin. Ang isa pong masa ng hangin ay galing sa northern part ng, halimbawa, tulad po ng aking binabanggit, nagsasalubong po yung dalawang masa ng hangin, galing po sa northeast, ang isa ay sa southeast. Ang isa pong masa ng hangin ay mayroong daladalang cold and dry air mass. Sumasalubong po ito sa warm and moist air mass. Kapag nagsalubong po yun o nagkaroon ng interaction, ang kalalabasan po noon ay nadidevelop, napuproduce yung convective clouds katulad po ng cumulus, cumulonimbus at maging stratified clouds na nagdadala po ng mga pag-ulan kasama po yung pulo-pulong pakidlat pagkulog sa lugar po na kinaroroonan o yung naaapektuhan ng tail end of a cold front. Oo, kasi meron din pong mga pag-ulan kakibat ang mga pakidlat pagkulog sa mga lugar pong apektado ng tail end of a cold front. Oo, kasi marami nga hindi nakakaintindi. Kaya naitanong ko sa iyo. Kasi sinalin ko sa Tagalog yung tail of cold front. Lumalabas buntot sa malamig na harap. Pangit pakinggan, ano? Hindi, kaya po kasi yung pong frontal system ay dalawa, nahahati po yun. Ang nasa gitna, frontal lobe. Pressure area po yun. And then, yung tail end of a cold front, yun po ay mula doon sa gitna hanggang dito pababa. Yung namang isa, mula sa gitna pa itaas. Ang ibig po sabihin nun ay boundary ng two air masses sa English. Ang isang air mass nga po ay cold and dry air mass. Ang isa ay warm and moist air mass. Ang isa ay galing po sa continental Asia, ang isa ay galing sa karagatan. Pag nagsanib o nagsalubong, yun nga po, pag aking muling pong babanggitin, nabubuo yung mga convective clouds. Ayun. Nagiging dahilan ng pagkakaroon ng mga pag-ulan, pulo-pulong pakidlat pagkulog, kung saan nandoroon yung tail end of a cold front. Okay. Manny, maraming salamat, ha? Okay. Salamat po. From Pag-asa, Manny Mendoza reporting. Ocho Diretso. RJ. Good afternoon po. Good afternoon, Manny. Ocho Diretso. Si Manny Mendoza mula po sa Pag-asa. Nilinaw ko kasi maraming hindi nakakaalam noon. Ako pag narinig ko nga, ano yung tail of cold front? Tinanong ko nga sa dictionary, tail buntot. Yung front, harap, malamig. Sabi ko, paano yun? Buntot sa malamig na harap. Kahapon po ay mayroong nagpatid sa natin ng mensahe. Ito po may kinalaman sa kanilang kaso raw doon sa Department of Labor. Luharo pong napakatagal at nainip niyata itong mga to. Kami nga nung just nakaranas kami dyan sa Department of Labor and Employment, dyan sa Dole, sa NLRC. Talaga pong napakatagal dyan. Taon ang binibilang kung ikaw ay magkasampa ng kaso,
laban sa isang employer, o di kaya magkiklaim ka. Kasi yung pong mga kumpanya, napakaraming abogado niyan. Eh hanggat maaari, ayaw nila magbitaw ng kahit 1 sentimo. O bakit, may kaso ka sa labor? Pare mo, boy? Pumasok kasi yung aking kumpareng Buboy eh. Si Buboy Berastige. Dinalaw ako rito. Eh yun nga pong nagpahatid sa atin ng mensahe, medyo nagsusumbong. Eh yun nga, napakatagal daw ng kanilang mga kasong nilalakad sa Department of Labor and Employment. Tanong ko nga, kung kayo may abogado, dapat lagi yung pumupunta ron, laging binubusisi at laging inuungkat, hinahalungkat. Yung kaso pinupuntahan yung arbiter. Ayun, sumagot nga po, meron po kaming attorney, pero, attorney ng PAW. Ito yung Public Attorney's Office. Pero pagdating ng hearing, hindi po siya napunta. Baka walang panggasolina, walang pamasahe. Kasi nga po yung mga abogado ng Public Attorney's Office ay libre yan, walang bayad. Pero dapat naman pumunta yan, ha? Kasi responsibilidad ng isang Public Attorney's Office na kapag kasi ay tumanggap ng kaso ng mga ordinaryong mamamayan na walang kayang magbayad ng mga abogado, ay dapat po pumunta siya kapag may hearing. At doon nakaraang no. Bakit nawala? At doon daw pong nakaraang Biyernes, tinawagan ko po yung abogado namin, sabi pa niya, para tunungin kung ano ang status ng kaso. Ang sagot po niya sa akin ay wala pa daw pong desisyon at mag-antay na lang daw po. Oo, ganyan nga yan. Hanggang kailan po kami maghihintay para makamit ang ipinaglalaban namin? Salamat po, Joey. Alam niyo talagang kahit ako hindi ko mahuhulaan kung gaano kayo katagal maghihintay. Talagang napakahirap po nang magkaroon ng kaso. Kahit sa mga ordinaryong korte, lalo pa dyan sa Department of Labor. Karamihan dyan pala-absent pa yung arbiter. So magtiis-tiis na lang muna kayo. Tsaka yung reklamo ninyo na hindi sumasama yung attorney kapag may hearing, pakisumbong na lang ninyo. Ihingi ninyo ng kasagutan doon sa pinaka-hepe nila, si Attorney Acosta. Para po na sa ganon ay malaman kung bakit hindi dumadalo sa hearing ang abogado ng PAW. Baka ito'y walang pamasahe, walang panggasolina, at walang pangkape. Bawal po sa kanila yan, libre dapat. Bueno, alas 5:18. Sandali po lamang at meron tayong paalala. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo mag-abot ng kabutihan, karunungan, kasipagan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, fresco sa hilinga. Kabutihan, para sa kapayapaan. Karunungan at edukasyon, upang may progreso. Kasipagan, upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, fresco sa hilinga. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh. Masayang pag-usapan ng pag-asenso ng bayan lalo na't may nginunguya tayong V-Fresh. Kahit mainit ang usapan, palamig pa rin ang bibig. Presko ang palitan ng mga ideya at kaisipan. Makipagtalakayan, mag-V-Fresh. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DZRJ 810.
8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid pinagsamang puwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa 8 Diretso. 8 Diretso. Eto na! Eto na! Eto na! Meron pang isang message akong hindi nababasa. Pakitaas mo nga. Yan. Ito namang isa, padala rin po ng mensahe. DOH naman po, Department of Health. Yung isa kanina, Department of Labor, ang inireklamo. Sabi niya, sana maimbestigahan ng DOH ang gobyerno, hindi naman lahat, ang nababalitang anomalya sa mga ilang pampublikong ospital na ibinebenta ang mga gamot. At gamot ay libre sana sa ating mamamayang Pilipino na walang kakayahang magpagamot at bumili ng mahal na gamot. At sana naman po ay magbigay ang pamahalaan, isama sa budget ang paglalagay ng facilities gaya po ng dialysis machine. Oo nga, na maraming nangangailangan ito ngayon. Yung ultrasound, x-ray, laboratory para sa ating mamamayan na may sakit at karamdaman. Okay. Ano na po kaya ang nangyari sa AK-47? Nawawala nga eh. At yan po ay padala po ng ating kasamang si Marvin Kapili ng Tondo. Marvin, meron naman budget ang DOH kasama yan sa inaatadong budget. Kaya ngayon sa budget natin sa 2016 na naaprobahan, mahigit 3 trilyon yan. Mantakin mo, napakarami yan. Ang 1,000,000, 1,000,000. Ang 1,000,000,000 ay 1 bilyon. At ang 1,000,000 bilyon ay 1 trilyon. Aba, mantakin mo, dami yan. Dyan sa mga inaatado, yung hinahati-hati kumbaga sa bibingka. Kasama ang DOH dyan, sa partihan. Pinaparty-party na yan eh. May mga allocations na tinatawag. At kasama ang DOH dyan. Yun nga lang, hindi natin alam kung saan iuukol o saan dadalhin ng DOH ang kanilang parte. Ito ba'y para sa mga kwarto sa hospital? Ito ba'y para doon sa mga equipment na sinasabi mo, yung mga dialysis machine, ultrasound, x-ray, laboratory? Yan po ang hindi natin alam. Pero palagay ko naman, dahil lubhang kailangan ngayon ng dialysis, dahil napakarami nang nagkakaroon ng diabetes sa atin. At yung ultrasound, kailangan din. Kadami nang nabubuntis. Bukod sa nabubuntis, marami rin magamit ng ultrasound. Kagaya ng may mga bato sa atay, mayroong mga bato sa kidney, mayroong mga bato sa abdo. Ayan, yung mga gallstone, bladder, yan ay kinakailangan ang ultrasound. At higit sa lahat, kailangan din natin ng x-ray. Yung mga x-ray machine. Dahil napakarami ng nagkakasakit sa baga. Yan ang pangunahin na kailangan ng x-ray sa mga pagtingin sa baga upang maiwasan yung sakit na tuberculosis. Ang x-ray naman ay hindi lang doon ginagamit. Ginagamit din natin ito sa mga napipilayan. Tinitingnan kung yung mga buto ay pwede pang pagduktungin.
At ginagamit pa ito sa iba pang mga sakit. Kaya kinakailangan din natin ito. Lalo na yung laboratory. Doon ipoproseso yung pong mga inexamin sa amin. Kagaya ng dugo, ihi, pupo. At kung ano pang dapat i-examine ng mga chemist. Kapalagay ko naman, sa bahagi ng DOH, kasama po sa mga plano nila yan. Yung nga lang, hindi ko alam kung ang gagamit ay libre. Ito na, salamat po sir at nalaman ko ang dapat namin gawin. Pag-follow up sa NLRC. Maraming salamat Sir Joey. Walang anuman. Basta't may ganyan kayong mga reklamo o mga problemang hindi malutas. I-text lamang ninyo dito at sabot ng aking makakaya dahil napakarami ko na rin karanasan tungkol sa mga ganyang problema na kagaya ng sa inyo. Masasabi ko na yung mga bagay na dapat ninyong gawin. At yung tungkol sa PAW, nananawagan tayo kay Attorney Presida Acosta. Ayun po namang PAW attorney ay pakisabihan na lang, pakibilinan. Nasamahan naman yung mga pobre. Kapag ka may hearing, sumipot naman po sana siya. Dahil kung hindi siya sisipot, parang nag-withdraw, pinapadismiss na niya yung kaso. Kawawa po yung mga tao na naghihintay ng kahit man lang magkaroon ng konting mapapakinabangan sa pamamagitan ng kanilang pagsasampa ng reklamo laban sa kumpanya o kung kanino man. Gusto lamang nila makuha yung kanilang legal na benepisyo. Pakisabi na lamang po doon sa attorney ninyo, attorney ng PAW, na huwag naman pakaangkaang. Ocho Diretso. O yung limang opisyal na nasibak, ha? Kayo kasi, sasali-sali kayo doon sa pork barrel scam. Kala ninyo hindi mabibisto, ha? Yung bagoong kahit mo itago nangangamoy yan. Ang mga sinibak, Deputy Director General Dennis Cunanan. Ito po yung mga opisyal ng Technology Resource Center. Ang ikalawang sinibak, Chief Accountant Marivic Hober. Ang ikatlong sinibak, Budget Officer 4, Consuelo Lilia Espiritu. Ang isa pang sinibak, Sales and Promotion Officers, Belina Concepcion. At ang huling sinibak, ang Internal Auditor 5, Internal Auditor 5, Maureen Di Maranan. O kita ninyo, nangasibak kayo dahil sumama-sama kayo dun sa pork barrel scam. Sabi na nga ng doktor, basta baboy, masama. Ang baboy nakakapagpa-high blood. Ang baboy masama sa puso. Diba nga, sabi nga ng mga ina, napakababoy mo. Ikaw anak ko, napakababoy mo. Bakit ang dami mong putik? Bakit ang dami mong dumi? Naglaro po ako sa putikan, ma. Ayan, napakarami mo kasing dumi sa katawan. Isa kang baboy. Ay, ano pong ulam natin, ma? Sinigang na baboy. Anak, napakasarap. Nilantakan ng mura yung baboy. Pagkatapos ang ulam, sinigang na baboy. Ano ba yan? Oras po natin, alas 5:29 ng hapon. This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Okay, yun na.
Tinimingan mo ko Tuloy pa rin kayo nakikinig sa ating palatuntunang 8 Derecho. Alas 4:30 hanggang alas 6. Ito pa rin po ang inyong Supremo, Joey Falcon. Kasama ko si Percy Lapid na nasa labas. At ganon din si Jerry Yap. No way daw po, sabi ni Senador Miriam Defensor Santiago. No way! Bakit no way? Tungkol po ito sa kanyang sakit. Meron po isang doktor na inuurirat yung kanyang sakit. Di ho ba't ito'y nagkalang cancer? At sabi nga po ng doktor noon, yung kanyang lung cancer sa kaliwang baga, acute. Hindi cute hindi cute. Acute. Pag cute, maganda. Pag acute, delikado. At sinabi po sa isang open letter kay Senador Miriam Defensor Santiago, sinabi po ni Dr. Sylvia Estrada Claudio na dapat ilabas ni Santiago ang alin? Ang kanyang medical records upang mapatunayan kung talagang magaling na ang kanyang cancer o lung cancer. Matigas daw ang pagtanggi ni Senador Santiago na pagbigyan ng hiling ng doktor nito. Nilabas ang kanyang medical records para patunayan na fit, na siya ay akma para tumakbo sa pagkapangulo sa 2016. Ang sabi po kasi ng doktor, ng Dr. Claudio, dahil kung hindi ikaw nakatanggap ng milagro, ay may posibilidad na hindi ka tumagal ng 6 na taon. So, sa palagay ni Dr. Claudio, ay napakalubha po ng lung cancer. At ito ay pwedeng, ang may ganitong sakit, pwedeng hindi tumagal ng hanggang 6 na taon. 6 na taon ng year term ng isang presidente. Baka hindi daw po makasurvive si Defensor Santiago sa haba ng panahon yun kung siya ay walang milagrong natanggap. At para daw po gumaling ang sakit na yun, kailangan lang ang isang milagro. At kumalat nga po ito sa social media, yung request ni Claudio, matapos maghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo si Santiago. Nang tanungin po ng mga reporters kung ilalabas ba ni Santiago yung kanyang medical records, alam niyo sagot? No way. No, because that's my right to privacy. O, kita nyo, taray niyan. So, may sakit nga ba? Gumaling na nga ba? O hindi? O, ayan ang katanungan. Sabi ni Senador Santiago, magaling na siya. Nagamot daw po yun sa pamagitan ng mga injeksyon at mga iniinom niyang gamot. Sabi naman ni Dr. Sylvia Claudio, hindi ka pwedeng gumaling maliban na lamang kung naghimala sa iyo ang Diyos. Mahirap gumaling ang lung cancer na acute. At ang taong meron yan, hindi umaabot ng 6 na taon. Huwag naman sana, Sasabihin ko sa iyo, bilangan natin si Senador Santiago. Huwag na. Kahapon ay nabanggit ko yung reklamo ni Party Representative Arnel T. ng PGMA. Yung petroleum liquid gas, basta samahan yun ng mga isang partido
ng mga nagbebenta ng gasol, ng mga liquefied petroleum gas. Ayun, LPGMA, Liquefied Petroleum Gas Marketers Association. Party list po yan na ng Manalo, ang naupong congressman ay si Arnel T. Dating presidente ng samahang yan. Yun nga po, si Arnel T, sabi niya, mayroong isang opisyal ng DSWD sa isang bayan sa Panay. Hindi na tinukoy yung bayan. At ito raw kanyang napatunayan na yung tulong para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda ay binabawasan ng 16%. At ang sabi raw po ng opisyal ay hindi pa dumarating yung inyong pera, pero sa katunayan nasa kanya na. At kung gusto ninyong ma-advance yung pera, may kasama ko ritong financer. May kasama akong financer. Kaya nga lamang may 16% na tubo. Babawasin na yon sa ibibigay sa inyo na alokasyong padala ng pamahalaan. Aba, tumutubo ang damuho. Ano dapat dyan? Good boy, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Ocho Diretso. Nakarating po ito sa Malacanang, yung isinusumbong ni Arnel T. Yung kanyang isiniwalat, ang kanyang natuklasan, na pagbabawas ng 16% sa mga perang dapat sana ay buong makarating sa kamay ng mga biktima ng bagyo. Ang masakit, opisyal pa ng DSWD sa Panay, ang kumukotong, ang kumukupit sa pondo na para sa mga mahirap. Alam pa ninyo ang reaksyon ng mamamayan? Siyempre, hinamon ng mamamayan, hinamon ng Malacanang. Si Arnel T, sabi ng Malacanang, magreklamo sa ombudsman kung may ebidensya. Ito ay matapos nga pong isiwalat na kinukupitan ng mga tiwaling politiko at opisyal DSWD ang Yolanda Shelter. Itong Yolanda Shelter Aid upang makapag-ipon ng pondo para sa darating na halalan. Abo, ayon po kay Presidential Communication Operation Office, Secretary Herminio Coloma Jr., kay Representative Arnel T, na nakatanggap nga ng ulat na may kinukupitan itong Emergency Shelter Assistance, ESA. Ang sabi po ni Coloma, kung may pinanghawak ng ebidensya city, makabubuting maghain na lamang siya ng kaso sa ombudsman upang sa gayon ay mapanagot yung pong mga taong kumukupit ng pondong nakalaan sa mga biktima ng nakaraang bagyo. Ngayon na daw pong ipagbigay alam niya sa mga otoridad at law enforcement agencies o kung siya mismo ay may hinawakan na konkretong katibayan ukol sa nasabing paratang. O yan, ako nakikinig si LPGMA Party List Representative Arnel T. Ayun, kung may katibayan ka raw, maghain ka ng kaso sa ombudsman o ipagbigay alam na lamang ito sa ating mga otoridad at law enforcement agencies upang maaresto kung sino man ang o gumagawa ng ganitong anomalya. Ocho Diretso.
Oras po natin, alas 5:40. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating palatuntunang 8 Diretso. Ako pa rin po si Joey Falcon, ang inyong supremo sa himpapawid. Nagtanong bakit mo supremo? Kasi ako po ang pinakamatanda rito. Yung mga kasama ko rito, 20 anyos, 22 anyos, 27 anyos. Ako po, 30 anyos. 30 anyos sa broadcasting. Sa ilalim ng proclamation number 1081, idineklara po yung batas militar o martial law sa bansa noong Setyembre 21, 1972 na ang Pangulo po noon ay si Pangulong Ferdinand E. Marcos, tatay po ni Senador Bongbong Marcos. At makalipas nga raw po ang 43 taon, ang ikalawang anak ni President Marcos na si Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na nanunungkulan ngayon na bilang isang opisyal sa Senado, ay formal na pong naghain nga ng kanyang kandidatura sa darating na halalan. Kaugnay po nito, pinursuhan ang publiko sa tanong na sa pagtakbo ni Bongbong Marcos bilang Vice President sa 2016, may dapat ba siyang ihingi ng tawad sa nangyari noong martial law? O yun po ang tanong na ibinigay ng isang pahayagan at nagpulso po sa publiko. 5 araw pong tumakbo ang survey at pumalo sa 2,732 ang kabuang dami ng mga nagsiboto raw. Sa bilang na 2004 na boto, lumabas na mas malaki ang pagnanais ng publiko na humingi ng tawad si Senador Bongbong Marcos sa pagmamalupit ng martial law. Samantalang 728 boto ang nagsilbing walang dapat ihingi ng tawad ang senador. O, kita nyo ha? Marami ang nagsasabing hihingi raw ng tawad si Senador Bongbong Marcos sa nangyaring martial law noon. Alam ba ninyo kung ilang taon lamang si Senador Bongbong Marcos noon ang ideklara ng kanyang ama ang martial law? Nakikita ko po sa picture, napakabata pa. So bakit nadamay yung anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos? Bakit nadamay si Bongbong? Yung kasalanan po ng kanyang ama ay sa kanya na lang. Yung sa anak, wag na nating idamay pa yung anak. Hindi tayo makaka-move on yan. Lagi na lang kayong pag nilatayan yung tatay, lalatayan din yung anak. Ay walang mangyayari sa atin yan. Walang reconciliation, walang pagkakasundong magaganap sa ating bansa. Kung ganyan ang patakarang pairalin natin, ay di dapat yung mga Hapon pag pumasyal dito sa ating bayan, huwag nating entertain. Bakit kanyo nung panahon ng Hapon katakot-takot na babae ang ginahasa ng mga Hapon. Katakot-takot na Pilipino ang pinahirapan ng mga Hapon. Noong panahon ng Amerikano, ganun din. Katakot-takot na Pilipino ang pinahirapan ng Amerikano. Katunayan sila pa ang pumatay sa ilan nating mga bayani. Pumatay kay Gregorio del Pilar, pumatay kay Sakay. Mga Amerikano po yan. At lalo na mga Kastila. Dapat huwag din natin papuntahin sa Pilipinas. Dahil ganun kalalim ang ating galit. Kaso yung Hapon pinapatawad natin. Bumibili pa tayo ng produktong made in Japan. Tapos pag may Hapon, nakangiti tayo. Para bang welcome lapad, welcome. Bakit pagka kay Senador Bongbong Marcos, dadamay pa natin yung kasalanan ng ama? Yung sa ama na lang, kung doon tayo galit, doon na lang. Yung anak, huwag na nating idamay dahil wala pa siyang kinalaman noon. Bigyan natin ng pagkakataong makamove on.
Bigyan natin ng pagkakataon, sumulong ang ating panahon. Hindi yung lagi na lang nating hinahadlangan. Sabi nga po ni Senador Miriam Santiago, walang dapat ipagsorry ang pamilya ni Marcos. Yan po'y kaugnay sa isyu ng martial law na ikinakabit pa rin sa batang Marcos. At kahit matagal na raw yung kanyang diktador na amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos, walang gatol o kagatol-gatol na sinabi ni Santiago na hindi raw niya I don't think that the Marcoses as a family ay kinakailangang humingi raw ng patawad. Sa kanyang paniniwala, ang pamilya ng Marcos bilang isang pamilya sa kabuuan na hindi kinakailangan ang paghingi ng patawad sa publiko. Nagbabago raw po ang panahon. Ang ideolohiya po ngayon ay iba. Mula sa ideolohiya ng kanyang mga magulang. Nabubulol ako doon ideolohiya. Ayun. Yun daw pong ideolohiya ni Senador Bongbong Marcos ay iba po sa naging patakaran noon ng kanyang magulang. Kinakailangan daw po na sa ibang panahon ay kinakailangan magkaroon ng pagmumuni-muni. I-adjust po natin ang panahon sa kanyang kapanahunan. Hindi yung narito na tayo sa ating panahon ng teknolohiya, ay ginigit pa rin natin ang mga kasalanang nangyari noong araw. Wala, puro tayo paghihigante, puro tayo panunumbat, puro tayo galit. Wala nang kauuwian ng ating bansa. Kaya nga yung Visayan Black, kumalas na raw si Liberal Party. Nalagasan daw po ng leader ang Liberal Party sa Visayas Region. Particular na sa Negros Occidental. Ay, mga Ilonggo ni. Sa katawan daw po ni Liberal Party Provincial Chairman Representative Albi Benitez matapos itong kumalas sa partido ng LP. Bakit? Pero ngayon man, tiniyak daw po ni Benitez na mananatili umano ang suporta nito sa kanilang kababayan at standard bearer ng administrasyon sa 2016 election na si dating DILG Secretary Mar Rojas. At kahapon, naghain na po, o nung isang araw, naghain na po si Benitez ng kanyang Certificate of Candidacy bilang independent candidate. Bagamat ito ang chairman ng partido sa Negros Occidental at leader ng tinaguriang Visayan Black sa kamera. Nag-independent siya. Ayon sa mambabatas, mananatiling kandidato man niya si Rojas sa pagkapangulo dahil ang ina ng administration candidate sa pagkapangulo na si Judy Araneta Rojas ay mula sa Negros. So paano yun? Kumalas siya sa Liberal Party. Pero ang iboboto pa rin niya ang Liberal Party. Independent candidate na siya ngayon. Ay sina Grace po at saka si Chis Escudero ay independent party. So sino kaya ang kanyang iboboto? Antabayanan yan. Babalik tayo pagkalipas ng ilang paalala. 5:49. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ocho Diretso. Heto na!
Excuse me! Nabigla ako ron ah. Kala ko may kasunod pa. Iyon na lang pala. Ba, itong Catholic Church ha, mag-donate ng 36 million peso na halaga po ng relief goods doon sa mga nasalanta ng Bagyong Lando. Catholic Church yan ha. Ang Catholic Church pag nag-aabuloy dyan yung mga sumisimba conforme sa gusto nilang abuloy. Yung taos sa puso. Pwedeng 25 sentimos, pwedeng 50, pwedeng piso. Hindi ka kasi ba relihiyon may kota at saka may tasa. Yung ganito ganito. Ang halaga, ganyan ang halaga. Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Bueno mga kaibigan, tagal kong hinihintay ng kumpare kong ito. Ha? May report po tayong tatanggapin mula sa Olongapo, mula sa kilalang kilala na ninyo, si Vic Biscocho Jr. Ocho Diretso. Saan ba rito? Eto. Okay. Pare Vic? Wala pa. Alam naman ninyo yan nasasabik na rin akong makausap sa Papawid. Yung dati kong kasamang si Vic Biscocho. Kung nais nyo makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng text line 0977-342-1644 0977-342-1644 at ang ating hotline ay 412-0288. At kung gusto nyo kaming mapanood sa Streamline o sa US Streamline ay buksan lamang ninyo ang inyong internet sa www.atrymedia.com at makikita nyo na kami. Ang mga nagagandahang lalaki mga nagagandahang lalaki ng Atrymedia DZRJ. Ayan, sinasabi ko nga kanina, yung Catholic Church mag-donate ng 36 million pesos sa mga nasalanta ng bagyo. Maraming salamat po sa pamunuan ng Catholic Church. Tungkol po naman sa upgrading ng Pag-asa. Abay, nagbabala ito si Senador Ralph Recto na kung hindi mapipirmahan ni Pangulong Aquino ang kanilang bill na ipinasa sa Kongreso, ay hindi ito magiging batas at hindi mapapapunta sa Pag-asa ang kanilang pondong 3 bilyong piso at mababawasan pa ito at magiging 86.2% na lamang ayon po kay Senador Ralph Recto. Kumpiyansa siya. Napipirmahan ni Pinoy para maging batas ang bill na kanilang ihahain dito. Aprobado na po itong bill nito sa Kongreso. Naaproban to noong Agosto. At kung hindi ito mapipirmahan nga, ayun, sayang naman yung pondo. Ito pong pondo na gagamitin sa Pag-asa ay 3 bilyong piso. Ito po ipambibili ng mga kasangkapan at mga kagamitang makabago para po namang maging reliable, timely at localized yung pagbabalita ng Pag-asa tungkol sa mga disaster. Okay, narito na. Ocho Diretso. Tanggapin po natin ang pag-uulat ng ating kasamang si Vic Biscocho. Parang Vic. Yes, Joey, malamang may karamihan, hindi pa malaman kung ilan
Pero malamang may karamihan ng mga nabiktima ng scam sa ATM sa iba't ibang bangko dito sa Subic Bay Freeport. Nakapila pa ang ilang 100 mga holders ng ATM card sa Banco de Oro o dito sa Subic na iwan natin kanina para mag-fill up ng forms para sa panibagong ATM cards. Pero halos lahat ay may init ng ulo sa abala at pangamba kung ang kanilang pera ay naroon pa o nangawala na. Paano raw? Paano naging biktima? Ito kasi ayon nga dito sa opisyal ng naturang bangko, pero nakiusap ko na wag mo banggit ang kanyang pangalan dahil wala daw siyang clearance para magsalita. Sige. So, hindi lamang itong kanilang bangko ang may ganitong eksperyensya. Noong nakaraang linggo pa sila nakatatanggap ng mga reklamo ng mga ATM cards na hindi na gumagana o hindi na magamit ng mga may-ari. Pero ngayon ay payday ng mga empleyado kaya marami ang nagdagsaan kaya nga pila-pila yung nakikita natin. Ano raw yan? Na-hack? O paano nangyari? Bakit hindi na magamit yung mga ATM card? Paliwanag ng video official, na-compromise. Na-compromise sa mga ATM accounts ng mga biktima. Ibig sabihin, may nagtangkang i-hack ang kanilang mga ATM. Kaya naman, nagkaroon ng automatic shutdown ang naturang bangko. Particular dito sa video, meron silang automatic shutdown. Bahagi niya ito ng security features ng bangko. At sa kanilang palagay, wala manong nakuha yung mga salarin. Pero, biktima pa rin ang mga ATM account holders ng BDO dahil at yung iba pang bangko dito dahil hindi nga sila makapag-withdraw ng pera. At kailangan pa nilang pumunta sa mga bangko para ma-issuehan. Ano yun? Pagka pumunta ka naman over the counter, bibigyan ka naman. Pwede yun. Ang problema ay pipila. Talagang pagbubuhusan ng oras, karamihan dito ay mga galing sa trabaho. At sa halip na sila, kaya nga nag-ATM, parang mas mabilis-bilis. Pero totoo naman nito, pila talaga sa ATM. Mas matindi ngayon ng pila dahil magpipila po ng form. Tapos saka lamang makakakuha o makakapag-withdraw. Kung sakali man over the counter, ay ganun din. Kailangan din i-renew yung ATM account para makapag-withdraw sila. Dahil as far as yung sistema ng bangko is concerned, shutdown na yung kanilang account. Well, naipaliwanag nga natin sa atin na ito ay security feature. Pero ang question nga ay ang laki talagang abala para sa mga manggagawa, lalo sa mga ordinaryong mga empleyado. At may mga nag-iiyakan. Tapos anong oras magsasara ang bangko ngayon? Ina-accommodate naman nila ang kanilang ma-accommodate so far. Hindi pa nga nila malaman kung gaano karami ito dahil last week pa sila nakakatanggap ng mga ilan-ilan at hindi na masabi pa ng naturang video official kung gaano kalawak yung pinsala kung meron man bukod sa abala sa mga tao kung mayroon talaga nakuhang pera. Yung mga ibang bangko dito, kinukuha natin yung impormasyon din sa kanila dahil hindi pare-pareho ang security features nitong mga bangko. So kung hindi nalusutan ang video, kung hindi man talaga sila nalusutan, baka yung iba dyan nalusutan. Ano yun? So, sa shutdown ng video, hanggang dito ba sa Maynila, apektado yan? Ito particular dito sa Subic area, karamihan ng bangko apektado. Itong mga branch dito sa Subic Freeport. Pero dyan sa Metro Manila ay wala silang impormasyon at ang limit ng ating nakalap na impormasyon ay at least dito sa area natin dito sa Subic ay yan ang naranasan nila. Pero wala makapagsabi kung ito'y may ganyan din sa Metro Manila at siguro pwede nating i-check yan sa iba pang lugar ng Pilipinas. Kailangan pala makapagbigay tayo ng babala sa mga ATM holder, lalo ng bangko na. That's right. Dahil itong mga bangkong binabanggit natin dito ay may kanya-kanyang branch din niya sa iba't ibang panig ng Metro Manila at sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya hindi malayo na kung nagawa ito rito sa Subic ay pwede itong magawa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Okay. Maraming salamat, Paring Vic. Okay, maraming salamat, Joey, mula dito sa Subic Bay Freeport. Ito si Vic Viscosi Jr. nag-uulat para sa DZRJ 810 ng himpilan ng bawat Pilipinas. Ocho Diretso. Yan po si Vic Viscosi Jr. mula po naman sa Olongapo. O yun, narinig nyo? Nagkaroon ng problema ang mga bangko roon, lalo ngayon, araw pa ng sweldo. Meron mong sweldo kasi ng 20.
Ang kanila daw pong mga ATM ay ayaw nang gumana yung mga ATM card. Kaya doon sa mga may hawak ng ATM card, ay i-check ninyo sa inyong mga bangko. At baka mamaya nagluloko na rin yan. Yan po ay kagagawan ng mga hacker. Aba, ang dali pala ng oras. Wala na tayong oras Nakabang na po ang Klinika on the Air. Sa pangalan po ng aking mga naging kasama rito, sa technical muna. Si Amay Bisaya. Hindi, kala ko si Amay Bisaya. Si Jim Mayores. Ikaw, tama ka na, kanina ko pa Si Roland Carabiles. Si Romar Bacalso. At nasan ba si Justin Gamboa? At yung makulit na newscaster dito, si Tolitz. Laureano, hanggang ngayon nandito pa. At sa mga kasama ko sa Impapawid, si Percy Lapid at si Jerry Yap. Ako po ang inyong lingkod, Joey Falcon, inyong Supremo. Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi at mapayapang pagtulog. Hanggang bukas sa ating palatuntunang 8 Diretso. Bye-bye. Ito ang DZRJ 810, 8 Tri Media